Bago ko simulan ng kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin ng mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. At nga pala bago ang lahat, shoutout to these following people na mga super chatter natin during live stream. Shoutout kay Ma'am Sarah Brightman na ang pinili sa membership ay super idol. Shoutout din kay Len TV na isang idol. Ayan maraming salamat sa mga suporta. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Kumusta? Sana nasa maayos kayong kalagayan. Ako ito si Merlin na muling magbabahagi sa inyo ng karanasan patungkol sa mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Kwento pa rin ito ng tiyahin ko. Nangyari matagal ng panahon nang nakalipas sa isang lugar sakop pa rin ng Surigao del Sur pero hindi na sa amin banda kundi sa ibang parte na ng nasabing lugar. May dalawang magkaibigan na magkakapit-bahay sa isang liblib na baryo. Tawagin natin sila sa mga pangalang Miyong at Bebot. Matalik silang magkaibigan pero itong si Miyong medyo may pagkalasenggo. Bagong kasal si Bebot noon at kakaumpisa pa lang niyang magbuo ng pamilya. Ang asawa niya magdadalawang buwang buntis pa ng mga panahon na yon. Si Miyong at Bebot parehong pangingisda ang kanilang hanap buhay. Kung minsan, nagpapabayad din sila sa pagtatanim ng palay. At kapag walang ginagawa, nagiinuman silang dalawa. Si Miyong naman, kapag nakainom na ito at medyo nalasing na ng konti, madaldal na at kung ano-ano na lang ang sinasabi. Pati tuloy mga lihim nito, nabubulgar. Minsan isang araw noon, nagiinuman silang dalawa sa labas ng bahay nila Bebot. Nung makita ni Miyong ang asawa niya, sinabihan niya ang kaibigan na pasuotin ng maitim na damit ang asawa para hindi niya raw makita yung baby na nasa sinapupunan nito. Nagtaka ngayon si Bebot. Tinanong niya ang kaibigan kung bakit nito nalalaman na buntis ang asawa niya samantalang hindi pa naman halata ang tiyan nito. Ang sagot lang daw ni Miyong, "Basta pre, nakikita ko lang. Pasuotin mo lang siya ng itim na damit." Hindi pa nagduda si Bebot nun sa kanya. Paano ba naman kasi, napakabait daw nito. Masiyahing tao at palabiro. Ni hindi mo iisipin na may lihim pala siyang tinatago. Isang araw, nagyaya itong si Miyong kay Bebot na mangisda sila kinagabihan. Magkita na lang umano silang dalawa sa baybay o sa gilid ng dagat. Umuo naman si Bebot noon. Nang kinagabihan na, pumunta na si Bebot sa baybay at hinanda na ang kanyang baroto o yung bangkang gagamitin niya. Ngunit halos isang oras na siyang naghintay. Wala namang Miyong na sumipot sa kanya kung kaya nauna na siyang lumusong sa dagat noon sakay ng bangka niya. Medyo maliwanag daw ang sikat ng buwan noon. Pagkukwento ng tiyahin ko, malayo-layo na raw si Bebot at huminto na siya sa pagsasagwan tapos inayos na niya ang kanyang lambat. Maya-maya pa, nauulinigan niya ang kakaibang tunog sa paligid. Alam ni Bebot na isa itong aswang kaya kinabahan siya. Pakiramdam niya raw kasi napakalapit lang nito sa kanya. Nagpaikot-ikot lang daw ang tunog na yon. Ilang sandali pa, nagsalita itong si Bebot at sinabing, "Kung sino ka man, wag mo akong bibiruin ng ganyan. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, papatayin talaga kita pag nakita ka." Matapos niyang sabihin yon, makaraan lang ang ilang minuto, nakita ni Bebot na parang may biglang lumutang sa dagat sa unahan, sir.
Naporma umano itong bilog at mabilis na gumagalaw papunta sa kinaroroonan niya. Hinanda niya ngayon ang sagwan dahil hahampasin niya raw ito kapag lalapit daw talaga sa kanya. At yun na nga po ang nangyari. Nung malapit na, agad niya itong pinaghahampas ng sagwan pero mabilis umano itong nakaiwas at umikot sa kabila. Mura na ng mura si Bebot nun. Kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. Hayop kang animal ka. Kilala kita. Umanda ka talaga sa akin pag nahuli kita. Ipapakain ko to sa iyong sagwan. Buwisit ka. Matapos niyang sabihin yon, agad namang nawala ang nilalang na yun na pormang bola. Sa takot, hindi na nagpatuloy sa pangingisda si Bebot. Sa halip, umuwi na ito ng bahay nila. Pagkarating doon, kinuwento niya sa asawa ang nangyari sa laot. Sa puntong yon, may pagdududa na si Bebot sa kaibigan niyang si Miyong na siya ang gumawa nun sa kanya kasi hindi ito sumipot sa usapan nila. Idagdag pa, yung sinabi nitong nakikita niya umano ang baby sa tiyan ng asawa niya. Eto namang si Miyong sir, kinagabihan din nun. Umuwi itong basang-basa sa kanila at tumatawa-tawang mag-isa. May nakakita sa kanyang isang kapitbahay. Tinanong siya nito kung saan siya galing at kung bakit tawang-tawa ito habang naglalakad na mag-isa. Ang sagot ni Miyong, galing siya sa baybay at nakita niya raw si Bebot na takot na takot. Yun daw ang dahilan kung bakit siya tawang-tawa habang naglalakad mag-isa. Kinabukasan nun, maaga pang pumunta si Bebot sa bahay nila Miyong. Kinumpronta niya ito sa hindi pagsipot sa usapan nila kagabi. Sagot naman ni Miyong na pumunta naman daw siya at sa katunayan muntik pa nga raw itong matamaan ng sagwan na hinampas ni Bebot sa kanya. Dagdag pa ni Miyong, "Pare, matapang ka pala talaga no? Ang dami mo kayang sinabi kagabi." Tawang-tawa ito habang nagsasalita. Si Bebot naman po nun, natulala kakaisip kasi hindi raw niya talaga nakita si Miyong doon sa halip. Yung sinasabing muntik matamaan ng pinalo niyang sagwan, yung pormang bilog na nilalang na lumulutang sa dagat. Ang nasa isip niya, ibig sabihin si Miyong yon. Ilang sandali pa, seryoso nang tumitig si Bebot sa kaibigan niyang si Miyong, na agad din namang nakuha ng kaibigan ang ibig nitong ipahiwatig. Doon na rin nagseryoso si Miyong at sinabi sa kaibigan na, "Kung ano ang iniisip mo pre, tama ka. Pero ipapaliwanag ko sa'yo. Mamayang gabi sumama ka sa akin." Pumayag naman si Bebot nun, pero sa mga sandaling yon, nasabi na niyang isang ang aswang ang kaibigan niyang ito. Bago magabi, kumuha na ng mga pangontra si Bebot at nilagay sa bulsa niya. Iba-ibang pangontra umano ang dala niya upang makasiguro na walang mangyayaring masama sa kanya. Kinagabihan nun, nang magkita na sila, pumunta ang dalawa sa isang pangpang na ang ilalim ay dagat. Pinahintay ni Miyong si Bebot sa gilid at bumaba ito ng dagat tapos lumusong sa tubig. Pagkaahon, may daladala na itong boteng may lamang langis. Binuksan niya ito at nagpahid sa katawan. Doon ay kitang-kita ni Bebot ang pagbabago ng anyo ng kaibigan niyang si Miyong. Gulat na gulat, natakot siya pero nagsalita ang kaibigan niyang aswang na huwag siyang matakot dahil hindi raw siya sasaktan nito. Niyaya niya si Bebot na humawak lang sa kamay niya at may pupuntahan umano sila. Ngunit nung humawak na si Bebot sa kanya, nagsalita itong si Miyong at sinabing tanggalin muna ang mga daladala ni Bebot na mga pangontra kasi nasasaktan daw siya. Tinanggal naman ni Bebot pero nagtira ng isa. Nagsalita ulit si Miyong nun at sinabing may natira pa. Huwag lang daw mag-alala kasi may isang salita siya. Hindi niya raw magagawang saktan ang kaibigan kahit ano paman ang mangyari. Doon ay nagtiwala na si Bebot at agad tinanggal ang natitirang pangontra.
Nung humawak na ulit si Bebot sa kamay niya, lumipad sila sir patungo sa kabilang bayan. Sa sobrang bilis, saglit lang umano nilang narating ang lugar na yon nang halos hindi niya namalayan. Pagkarating sa lugar, dumapo umano sila sa isang bubong ng bahay at sinabihan si Bebot ng kaibigan niyang aswang na maghintay lang muna sandali at may kukunin lang siya sa baba. Maya-maya nun, bumalik na si Miyong na may dalang katawan ng saging. Yung bubong na pinatungan nila, mayroong naninirahang mag-asawang matatanda na at naghihingalo na ang isa. Ilang sandali nun, walang kahirap-hirap umanong pinagpalit ni Miyong ang katawan ng matanda doon sa katawan ng saging. Matapos niyang gawin yon, lumipad na uli sila pabalik sa gilid ng pangpang. Pagkarating nila roon, hinagis daw ni Miyong yung katawan ng matanda sa dagat at sa isang iglap, bigla itong naging malalaking isda sa paningin ni Bebot. Sobrang gulat niya noon, halos hindi makapaniwala na umiiral pa lang talaga ang mga ganoong bagay dito sa mundo. Pagpapaliwanag ng kaibigan niyang aswang, kaya raw marami siyang huling isda kung minsan ay dahil ganun yung ginagawa niya. Pero ayon kay Miyong, hindi naman daw lahat ng huli niya ay galing sa ganoong gawain. Yung iba, totoong isda raw talaga. Minsan lang daw niya ginagawa ang ganon kapag inaabot ng gutom. Sinabi rin ni Miyong kay Bebot na hindi raw siya nang aano ng kapitbahay lalong-lalo na kaibigan. At yun na nga sir, pinakuha umano si Bebot ng isda ni Miyong. Kumuha naman siya pero pagdating sa bahay, agad niya itong inilibing sa lupa. Pero mula nun sir, kahit magkaibigan, umiiwas na si Bebot kay Miyong. Di nagtagal, lumipat sila ng lugar kung saan malapit ito sa lugar namin sa Surigao del Sur. Yun ang dahilan kung bakit naikukwento ko ito sa inyo ngayon. Nung lumipat kasi sila sa lugar namin, naging magkakilala at magkaibigan sila ng tiyahin ko. Ayon kay Mang Bebot, kahit aswang umano ang kaibigan niyang si Miyong, mabait naman ito at ni minsan, hindi raw nakaisip na gawan sila ng masama lalo na sa asawa niyang buntis. Ngunit bali-baliktarin man natin ang mundo, si Miyong ay aswang pa rin at ang masaklap, kumakain siya ng tao. Ang pinakadahilan kung bakit nagpakalayo-layo ang isang kaibigan. Magpasa hanggang ngayon, buhay pa si Mang Bebot at naroon pa rin sa lugar namin. Halos magkasing edad lang sila ng tiyahin ko. Alam ko pong mahirap paniwalaan ng kwento pero totoo po itong nangyari. Yung tiyahin ko, hindi po yun pala biro at laging seryoso kung kaya naniniwala ako sa mga kwento niya. Ewan ko lang sa inyo sir, sa mga nakikinig dyan kung maniniwala ba kayo o hindi. Sa huli, nasa inyo pa rin ang pagpapasya. Maniwala man kayo o hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Merlin ng Surigao del Sur. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At bago po natin tuluyang lisanin ng kwentong ito ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga members ng ating channel. Unang-una sa bagong nag-join kay Sir Genercese, all the way from New York City, USA. Ayan Thank you very much for your support. Salute to you sir. At syempre kay June Santoyo, sa ating full support na si Ma'am Sarah Brightman, 6 months member na po siya. Isang super idol po itong si Ma'am Sarah Brightman. Ayan, thank you po.
At syempre kay Jovi Taghap na 5 months member na, kay Sabrina Shika Gil na 1 month member, kay Rose Ulalia na 6 months member na, kay Errol Bugoy na 8 months member, kay Arlene Aklan Alvin Samsona na 2 months member na, kay Christine Olzo na 9 months member, kay Reyna Grandia, kay Chari Gil Tulod, kay Sok Sergeant Creepy Tales na isang horror channel. Bisitahin at suportahan din po natin si Ma'am, 4 months member na po siya. Kay Len TV na 7 months member na, kay Jackie Hussein na 4 months member, kay Bayot Ako Pero Rakista na 8 months member na, kay Johnny Lynn Bio na 6 months member, Wilma Tambuyat 7 months member, kay Lady Jackson na 5 months member, kay Unix Saino na 1 month member na, kay Ging Cordova na 1 month member, kay LC Acosta na 7 months member na, Jason Laurinio na 2 months member, kay Johnny Zel Alviola 5 months member na, Night Shift Horror Stories na 3 months member. Isa rin pong horror channel, no, supportahan po natin si Sir. Kay Lavi Delry na 5 months member na, kay Jackie Hussein na 5 months member, kay Burns A na 6 months member, kay K-Hope Riker na 8 months member, at eto po mga 9 months member natin. Kay Tals 2015 Katahom, kay Darlene Kabatuan, Angel Flores, at kay Miss Puerto. Ayan. Taos puso po tayong nagpapasalamat sa inyo guys sa mga suporta po ninyo. Sa mga gusto pa pong sumali, i-click nyo lamang po yung join button sa channel natin. Kung nagugustuhan ninyo yung mga badge and perks, wag na po kayong magdalawang isip na sumali. Pumili lang kayo doon kung ano yung mode of payment na gagamitin nyo. Pwedeng regular load or mga card, no? So nasa sa inyo na po yun. Yung pinakamababang membership ay 49 pesos lang po pang masa. Oro shoutout na po kayo pag kayo'y sumali, no? So ayan. Again, maraming salamat sa mga suporta ninyo. At syempre sa mga commentators natin last update, isang mabilisang shoutout lamang po tayo mga kaibigan. Unang-una kay Dimples Yumi, pangalawa kay Ging Cordova, pangatlo kay Sid Vicious, pang-apat kay Rica Poche, kay Maricel Naadat, Norberto Grillreal, kay Sandra Herrera, kay Ma'am Sarah Brightman, Christy Harm, kay Reyna Grandia, kay Jenny Tiempo, kay Imelda Reyes, Gina Kalunod, Rosa Tare, kay Christine Olzon, at syempre kay John Reynel Zakati, Jude Sibling Star, Norjena Ibrahim Timan, kay Jovi Uberos, kay Cherry Kobe, Jackie Jose, kay Nerimar Albansis, kay Xavier Porras, kay Story Hikes of Tots, kay Lambio Dabayat, kay Rose Olalia, kay Victor Amera, kay Filipina Pulsario, Liza Jalongo, kay Leslie James Kaizolon, kay Arturo Bax on the Mix, kay Global Cusane, Randy Aloro, kay Ophelia Yasin, Tiktilaok Stories, kay Maricel Naadat, kay Lily Rose Berbigal, kay Carmelita Mabanag, Shro Crow, kay Mary Asilar, kay Bonnie 46, kay Jason Laurinio, Mahal Coronel, kay Hermogenes Kalika. Sabi pala ni Mahal Coronel, Sir, pabati naman po sa hubby ko, birthday niya sa April 10. Ayan. So ayan, happy birthday in advance sa hubby, no? Mahal Coronel. Ayan, hindi mo man nilagay kasi yung name. So ayan. Kay Rosil Divino, Jinky Bell, kay Charigel Tulod, kay German Marasigan, kay Jason Pagayon, Danilo Batitang, kay Lorna Yakat, Ganggang, at kay Leslie. Ayan, oh. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan ng notification bell upang updated kayo sa mga bago't nakakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan ko, maraming salamat po sa inyo sa mga suportang pinapaabot dito sa ating munting channel. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.